Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and thriller movie, na pinamagatang, The Killer, na ipinalabas noong 2024. Nagsisimula ang pelikula sa isang sulyap sa buhay ni Z, isang propesyonal na asasin na naninirahan sa Paris. Ayon sa lahat, si Z ay kumikilos sa dilim, nagtatrabaho para sa isang makapangyarihang organisasyon na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Finn. Isang umaga, nagising si Z at tumingin sa bintana ng kanyang apartment, ninanamnam ang ganda ng lungsod habang tinatapos ang isang crossword puzzle. Ang payapang sandali ay lubhang taliwas sa mapanganib na buhay na kanyang ginagalawan. Maya-maya, nakipagkita si Z kay Finn sa isang tahimik at sinaunang simbahan. Si Finn, na malambing na tinatawag si Zina, ang tibok ng aking puso, ay nagbigay sa kanya ng bagong misyon. Seryoso ang kanyang tono habang binibigyang diin na kailangang patayin ni Z ang lahat ng nasa isang nightclub sa gabing iyon, ayon sa planong napag-usapan na nila. Ramdam ang bigat ng utos sa hangin, ngunit nanatiling kalmado si Z, hindi natinag sa kanyang bagong misyon. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, sinusundan ng dalawang pulis na sina Sei at Jax ang isang drug lord na si Coco, na nagmamaneho ng pulang sedan. Sa isang pagkakataon, napahinto nila si Coco, ngunit habang sinusubukan siyang posasan, nanlaban ito ng marahas. Sa gitna ng sagupaan, nakuha ni Coco ang isa sa kanilang baril at binaril si Jack sa binti. Mabilis na tinulungan ni Sei ang kanyang sugatang kasama habang desperado na tumakas si Coco gamit ang kanyang kotse. Ngunit hindi siya pinakawalan ni Sei. Sa kahangahangang bilis at husay, pinaputukan niya ang sasakyan ni Coco, dahilan upang ito'y tumagilid. Kahit sugatan, gumapang palabas ng sasakyan si Coco at tumakas sa paglalakad. Nagsimula ang isang tensyonado na habulan, na nauwi sa nakagigimbal na sandali nang kunin ni Coco ang isang batang babae bilang hostage. Binalaan siya ni Sei na sumuko, ngunit tumanggi si Coco at itinutok ang baril sa ulo ng bata. Sa matinding pag-aalinlangan, pinaputukan siya ni Sei, at nahulog si Coco sa ilog sa ibaba. Balik sa Paris, naghahanda si Z para sa kanyang misyon sa pamamagitan ng pagbisita sa kanyang matandang kaibigang si Tesher, isang mahinhin at may edad na guro na may taglay na dignidad. Sa init ng kanyang pagawaan, tinanong ni Z kung ginugulo na naman siya ng lalaking minsang nanakit sa kanya. Nagulat si Tesher at nagtanong kung paano pa rin siya nakakalikha ng problema. Ngunit ngumiti lang si Z, alam niyang matagal na niyang napuruhan ang lalaki, iniwan niya itong bogbog at binabala ang huwag ng bumalik. Bago umalis si Z, inabutan siya ni Tesher ng isang kasuotang siya mismo ang gumawa, tinawag niya itong sagrado. Tiniyak niya kay Z na kapag suot niya ito, magmumukha siyang pambihira. Kinagabihan, pumasok si Z sa club ng buong kumpiyansa, suot ang eleganteng damit na bigay ni Tesher. Tumungo siya sa isang pribadong silid sa loob ng club kung saan naroon ang mga miyembro ng isang kilalang sindikato ng droga na pinamumunuan ni Serge. Kasama sa grupo ang isang batang mga awit na si Jen, na kasalukuyang umaawit sa entablado. Ang malambing na tinig ni Jen ay pumuno sa silid, at tila nagugustuhan iyon ni Z. Habang lalong umiinit ang kapaligiran, isang lalaki, walang iba kundi si Serge, ang lumapit kay Z at sinubukang landiin siya. Inaya siya nitong sumayaw. Kalma lang si Z. Tinanggap niya ang alok, ngunit bago sila nagsimulang sumayaw, humiling siya na ang mga hindi kasali sa bakbakan ay umalis muna sa silid dahil kailangan niya ng pribadong oras. Sumunod si Serge, at hindi nagtagal ay 5 na lang sa mga miyembro ang natira, kasama si Jen na abala sa pag-text kay Coco sa kanyang telepono. Malapit nang magsimula ang misyon. Pumwesto si Z sa gitna ng silid at nagsimulang dahan-dahan na sumayaw sa harap ni Serge, agad na nakuha ang atensyon ng lahat. Ngunit biglang nag-iba ang ihip ng hangin nang makatanggap si Jen ng mensaheng kumpirmadong patay na si Coco. Sinamantala ni Z ang pagkakataon. Agad niyang hinugot ang isang maikling sandata na nakatago sa strap ng kanyang kasuotan at sa isang mabilis at eksaktong saksak, pinatumba niya si Serge sa isang iglap. Napatigil sa gulat ang mga miyembro ng gang bago nagsimulang magsipagtakbuhan at kunin ang kanilang mga armas. Isa sa kanila ang nagtangkang tumakas, pero mabilis na gumalaw si Z, hinaharangan ang daraanan nito, at sinaksak siya sa likod ng walang pag-aalinlangan. Isa pang miyembro ang nagpaputok, ngunit ginamit ni Z ang katawan ng namamatay na lalaki bilang pananggat dahilan para mas lumala ang kaguluhan sa silid. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagliyab sa putukan ang buong lugar.
Si Serge, na buhay pa, ay gumapang papunta sa likod ng mesa habang hawak ang kanyang baril at nagtatangkang barilin si Z. Ngunit dahil sa liksi ni Z, siya ang naunang bumaril, tinamaan si Serge at nabasag ang mesa sa lakas ng tama. Tumilapon si Jen sa sahig dahil sa impact. Tumusok sa kanyang balat ang mga bubog ng salamin at tumama ang kanyang ulo sa furniture. Dahil sa lakas ng pagbagsak, nagdilim ang kanyang paningin. Ilang sandali pa, lumapit si Z kay Jen na may nakatutok na baril. Ngunit nang makita niya ang kaawa-awang kalagayan ng singer na sobrang natatakot, nagdadalawang isip si Z. Sa halip na tapusin ito, tumalikod siya at iniwan si Jen. Isa itong desisyong may kapalit dahil nag-iwan siya ng buhay na saksi. Pagkatapos ng kanyang misyon, bumalik si Z sa isang lumang simbahan. Isa-isang sinindihan ang mga kandila habang malalim na nag-iisip sa mga buhay na kanyang kinitil. May hawak na bote ng alak, umupo siya sa katahimikan, nilulunod sa sariling pagninilay. Maya-maya, dumating si Finn para kumustahin siya. Tinanong nito kung bakit niya binuhay ang Amerikanang singer na si Jen. Ayon sa patakaran ng misyon, malinaw ang utos, walang dapat na saksi, kahit pa sibilyan. Simple lang ang sagot ni Z, nagtanong siya kung talagang nararapat mamatay si Jen gayong wala naman itong kinalaman sa grupo. Kalma lang si Finn at ipinaliwanag na hindi niya ibibigay ang utos kung hindi iyon mahalaga. Sa huli, pinaalala niya kay Z na bahagi ito ng kanilang trabaho, at idinagdag niyang malaki ang ibinayad ni Gobert upang matiyak na walang matitirang ebidensya. Ipinakita sa susunod na eksena si Julius Gobert, isang Irishman na kilalang pangunahing tauhan sa isang internasyonal na sindikato ng droga. Bilang broker at tagapangasiwa ng isang makapangyarihang drug lord, iniutos ni Gobert kay Finn na gamitin si Z upang alisin ang mga karibal sa negosyo ng droga. Isiniwalat na si Gobert ay nag-invest ng $75 milyong sa isang lalaking nagngangalang Mejib para bumili ng mga iligal na gamot. Ngunit ninakaw ang mga gamot nang lumapag ang pribadong jet ni Mejib sa Labor Airport bandang 4:30 ng hapon papuntang Beirut. Lubhang ikinagalit ito ni Gobert at inilagay sa alanganin ang kanyang posisyon sa pandaigdigang sindikato ng droga. Samantala, sa isang himpilan ng pulisya, makikitang dumadalo si Say sa isang internal hearing upang ipaliwanag ang kanyang pagbaril kay Coco. Sa harap ng mga matataas na opisyal, mariing ipinaliwanag ni Say na wala siyang ibang magawa dahil tinutukan ni Coco ng baril ang isang bata at binaril din ang kanyang kasamahan na si Jax. Sa kabila ng detalyadong salaysay ni Say, kinundena pa rin ng kanyang mga nakatataas ang kanyang ginawa. Iginiit ni Say na nakita niya ang kabaliwan sa mga mata ni Coco, isang mapanganib na kawalan ng katinoan na maaaring humantong sa mas malalang pangyayari, kaya wala siyang ibang naging opsyon. Dahil sa pagkadismaya, umalis si Say mula sa silid ng pagdinig at bumalik sa kanyang opisina, kung saan naghihintay ang kanyang kasamahang si Alves kasama ang isang opisyal ng Interpol na nagngangalang Sydney, na dumating mula sa labas ng UK. Sa mga sandaling iyon, ipinakilala ni Alves si Sydney at ibinahagi ang mahahalagang natuklasan kaugnay sa kaso ni Coco. Bago mangyari ang insidente, nagpadala si Coco ng mensahe sa isang dalagang nagngangalang Jen, isang mga awit sa club kung saan naganap ang pamamaril. Tumugon si Jen at sinabing nagsusulat siya ng kanta para sa kanya. Natuklasan ni Alves na ang kantang pinakikinggan ni Coco sa kanyang headphones noong oras ng insidente ay siya ring kantang tinugtog sa Paradise Latin, ang club na pag-aari ni Serge kung saan naganap ang massacre. Hindi lang iyon. Dagdag pa ni Sydney, batay sa kanyang investigasyon sa club, may 5 biktima, 1 ang napatay sa pamamaril, at 4 ang pinatay gamit ang katana. Pinatibay ng ebidensyang ito ang koneksyon sa pagitan ni Coco, ang mga awit, at ng madugong insidente. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa apartment ni Z kung saan naghahanda siya ng peking pagkakakilanlan bilang kinatawan ng konsulado ng US gamit ang alias na Julene. Pagsapit ng umaga, sinunod niya ang utos ni Finn at nagtungo sa ospital kung saan nagpapagaling si Jen. Pagdating niya, pumasok si Z sa silid ni Jen nang hindi napapansin ng mga gwardyang nasa labas. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang Amerikanong diplomat at sinamantala ang malabong paningin ni Jen upang hindi siya makilala. Habang nananatiling kalmado ang kanyang kilos, balak ni Z na patayin si Jen sa pamamagitan ng pag-inject ng lason. Gayunman, bago siya tuluyang umalis, nakiusap si Jen na bigyan siya ng pagkakataong tawagan ang kanyang ina upang ipaalam na siya ay buhay, dahil sigurado siyang nag-aalala ito. Aminado si Jen na siya ay naging pasaway sa buong buhay niya, ngunit nais niyang magbago kung bibigyan siya ng pagkakataon.
Nang marinig ito, nag-alinlangan si Z. Sandaling nakaramdam siya ng awa, dahilan upang muling pag-isipan ang kanyang misyon. Sa halip na ituloy ito, muli niyang isinara ang IV line. Sa sandaling iyon, biglang pumasok si Inspector Say sa silid. Pinanatili ni Z ang kanyang diplomatikong pagkukunwari at ipinakilala ang sarili. Nagpalitan sila ng magalang na bati. Nagsimula nang magtanong si Say kay Jen, sinusubukang kunin ang impormasyon tungkol sa insidente sa club. Kasabay nito, nanatiling alerto si Z, nakahawak malapit sa kanyang nakatagong sandata sakaling may mabunyag si Jen na maglagay sa kanya sa panganib. Hindi inaasahan, nanatiling tahimik si Jen at sumasagot lamang ng malalabong tugon, sinasabing wala siyang alam. Dahil dito, palihim na ibinaba ni Z ang kanyang pagbabantay at ibinalik ang kanyang sandata sa bag. Patuloy na nagtanong si Say tungkol sa lalaking pinaslang gamit ang katana sa club, ngunit nanindigan pa rin si Jen na wala siyang nakita. Itinanggi rin niyang kilala niya si Coco, at tumanggi siyang ibunyag ang anumang koneksyon sa kanya. Maya-maya, pumasok ang isang nurse at muling binuksan ang IV line na isinara ni Z kanina. Naawa si Z kay Jen at nakumbinsing hindi ito magsasabi ng totoo, kaya sinadya niyang ibagsak ang IV stand, dahilan upang tumapon ang likido sa loob. Pinagmukha niyang aksidente ito upang hindi mapaghinalaan. Matapos ang pag-uusap kay Jen, umalis sina Z at Say sa ospital. Habang naglalakad, nagkaroon sila ng casual na pag-uusap, nagpalitan ng impormasyon tungkol sa kanilang mga propesyon. Nanatiling kalmado si Z at hindi nagpahalata ng kahit anong kahina-hinala. Gayunpaman, ilang sandali matapos umalis si Z, nakatanggap ng tawag si Say mula sa embahada ng US, sinasabing walang konsul na may pangalang Julin. Napagtanto ni Say na nakapagtago si Z sa likod ng isang pagkukunwari, kaya agad niya itong tinugis, ngunit nawala na ito na parang bula. Kinabukasan, nakipagkita si Z kay Finn, na agad siyang kinwestiyon kung bakit hindi niya napatay si Jen sa ospital. Ipinaliwanag ni Z na may mga pulis sa lugar at nanatiling tahimik si Jen sa interogasyon. Gayunpaman, halatang may pagdududa si Finn, dahil alam niyang hindi pa pumalpak si Z sa isang misyon noon. Habang nag-uusap sila, napansin ni Z ang dalawang babae. Ipinakilala sila ni Finn bilang sina Chimay at Juliet, ang kanyang pinagkakatiwalaang mga tauhan. Napansin din ni Z ang dalawang kahina-hinalang lalaki at nagtanong tungkol sa kanila. Sa halip na direktang sumagot, binibalikan ni Finn ang nakaraan ni Z. Noong una silang magkita, siya ay kasing tapang ng isang leon. Napansin niyang hindi na siya kasing bagsik tulad ng dati. Dahil dito, inutusan ni Finn ang dalawang lalaki na tuluyan ng tapusin si Jen. Nang makita ni Z na umalis ang mga lalaki, agad niya silang sinundan. Nagkunwari siyang naaksidente sa pamamagitan ng pagtalon sa harap ng isang dumaang motorsiklo, saka mabilis na kinuha ang kontrol ng motorsiklo at humarurot upang habulin ang sasakyan ng mga lalaki sa gitna ng masikip na kalsada ng lungsod. Habang papalapit siya, nagawa niyang ipabangga ang sasakyan ng mga ito, kaya't hindi na nila natuloy ang kanilang misyon. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na nagtungo sa ospital upang iligtas si Jen. Samantala, naroon din si Inspector Say sa ospital, binibisita si Jax na nagpapagaling mula sa tama ng bala na ibinigay ni Coco. Pagdating ni Z sa ospital, nagbihis siya bilang isang food delivery worker upang makapasok sa silid ni Jen. Pagkapasok niya, hinimok niyang sumama na si Jen sa kanya, sabay babala na maraming tao ang gustong pumatay sa kanya dahil sa nangyari sa nightclub. Bagamat nag-alinlangan sa simula, pumayag din kalaunan si Jen. Agad niyang isinakay si Jen sa wheelchair at naghanda na silang umalis. Ngunit bago sila lumabas, pinatumba muna ni Z ang gwardyang nakabantay sa labas ng kwarto. Ilang sandali pa, dumating ang mga tauhan ni Finn at nakita si Z na tumatakas kasama si Jen. Isa sa kanila ang nagpaputok pero hindi si Z ang tinamaan kundi isang nurse na malapit sa kanila. Nagkagulo sa ospital kaya agad na kumilos si Say at nakipagbarilan sa mga tauhan ni Finn. Samantala, nakatutok pa rin si Z sa pagligtas kay Jen, gumanti siya ng putok at napatumba ang ilang kalaban. Habang lalong lumalala ang sitwasyon, si Say, kahit nagsisimula ng magduda sa tunay na pagkatao ni Z, ay pinili pa ring tulungan siya alang-alang kay Jen. Dinala ni Z si Jen sa isang lugar na inakala niyang ligtas, isang lihim na laboratorio. Gayunpaman, pagdating niya ay nakaramdam siya ng kakaiba. Huminto siya sa paglalakad nang biglang lumitaw si Say sa kanyang likuran, nakatutok ang baril sa kanya. Agad na tumugon si Z, mabilis na kumilos at itinutok din ang kanyang baril kay Say.
Nagtitigan silang dalawa ng ilang segundo, parehong nakahanda para kalabitin ang gatilyo. Habang lalong tumitindi ang tensyon, sabay nilang napagtanto na dumating na rin ang mga tauhan ni Finn sa laboratorio. Sa isang hindi na kailangang sabihin pang kasunduan, nagkaisa sina Z at Sei at mabilis na pinabagsak ang kanilang mga kalaban isa-isa, hanggang sa wala nang natira. Pagkatapos man-neutralize ang banta, muling tinutukan ni Z si Sei ng baril. Subalit nang makita niyang ubos na ang bala ni Sei, tinamaan na lang niya ito ng malakas upang mawalan ng malay. Sa gitna ng kaguluhan, nagawang makatakas ni Z kasama si Jen. Nang maglaon, dinala ni Z si Jen sa kanyang apartment, na itinuturing niyang pinakaligtas na lugar sa ngayon. Dahil hindi nakakakita si Jen, mahinahon na inaalalayan siya ni Z sa paligid ng apartment upang maging pamilyar siya sa kapaligiran at maging mas komportable. Nang hamupa ang tensyon, nagsimula silang magbahagi ng kanilang mga nakaraan. Dahil sa hindi inaasahang koneksyon, nagsimulang magbukas si Z tungkol sa kanyang sarili at sa pagkakasangkot niya sa insidente sa nightclub. Habang nakikinig si Jen sa pag-amin ni Z, napagtanto niyang si Z pala ang pumatay sa lahat ng tao sa club at siyang tunay na responsable sa kanyang pagkabulag. Gayunpaman, sa halip na sisihin si Z, inamin ni Jen na ang sarili niyang katangahan ang nagtulak sa kanya sa kapahamakan, dahil nagtiwala siya kay Coco na ginamit lang pala siya bilang isang aliwan. Tinanong ni Z kung bakit maraming tao ang gustong ipapatay si Jen. Sa puntong iyon, isiniwalat ni Jen ang isang nakakagulat na lihim. Ang mga taong nasa nightclub, kabilang si Coco, ay nagnakaw ng shipment ng gamot na pag-aari ni Gobert mula sa isang pribadong jet ni Medjib matapos itong lumapag. Dagdag pa ni Jen, si Coco ang nagplano ng pagnanakaw ngunit kalaunan ay ipinagkanulo ang grupo ni Serge sa pamamagitan ng pagtatago ng mga gamot sa isang van na ipinarode sa isang warehouse. Gayunman, hindi niya alam ang eksaktong lokasyon dahil ilang buwan pa lamang siya sa Paris noon. Pagkarinig nito, napuno ng galit si Z. Napagtanto niyang dapat ay binaril na rin niya si Jen noong gabing iyon, dahil sa hindi alam ni Jen, naging bahagi rin siya ng isang malaking krimen. Habang pinipigilan ang kanyang emosyon, dinala ni Z si Jen sa isang lumang simbahan, isang lugar kung saan siya madalas humanap ng kapanatagan. Sa simula, balak talaga ni Z na patayin si Jen doon. Ngunit habang kumakanta si Jen, ang kanyang tinig ay nagpapaalala kay Z sa kanyang nawawalang kapatid na babae. Binalot siya ng matinding damdamin, kaya't nagbago ang kanyang isip at sa huli ay piniling patawarin at hayaang mabuhay si Jen. Ilang sandali lang, biglang dumating si Finn. Sa talim ng kanyang pananalita, malinaw na hindi siya nasiyahan. Hinarap niya si Z at humingi ng paliwanag kung bakit niya pinaslang ang mga tauhan nito sa ospital, at kung nasaan si Jen. Nanatiling malamig ngunit kalmado si Z. Ipinaliwanag niyang ang ginawa niya ay bahagi lamang ng kanyang trabaho, at walang ibang may karapatang tapusin ito kundi siya. Upang linlangin si Finn, matapang na sinabi ni Z na sinunog na niya ang bangkay ni Jen. Sa katotohanan, nakatago pa rin si Jen sa loob ng lumang simbahan. Nang marinig sa sagot ni Z, ngumiti si Finn, kumbinsidong bumalik na si Z sa kanyang dating malupit na anyo. Pagkaalis ni Finn, dinala ni Z si Jen pabalik sa kanyang apartment. Samantala, dumalo si Finn sa isang art exhibition kung saan niya nakatagpo si Gobert. Sa kanilang pag-uusap, agad siyang tinanong ni Gobert tungkol sa nawawala nitong gamot at humingi ng paliwanag kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin napatumba ni Z si Medjib, na pinaniniwalaan niyang nasa likod ng pagnanakaw. Tinangka ni Finn na ipaliwanag na mahirap lapitan si Medjib, ngunit tumanggi si Gobert sa anumang dahilan. Matatag niyang ipinahayag na kayang-kaya ni Z tapusin ang misyon, gaano man ito kahirap. Ilang sandali lang, may lumapit na waitress kay Gobert at iniabot ang isang inumin. Walang kaalam-alam, tinanggap at ininom ito ni Gobert. Subalit ang waitress ay walang iba kundi si Chimay na nagtatrabaho pala bilang undercover. Nang walang pag-aatubili, binunot niya ang kanyang tagong baril at binaril si Gobert hanggang sa mamatay. Habang bumagsak si Gobert, nabunyag ang katotohanan, si Finn pala ang totoong utak sa likod ng pagnanakaw ng mga gamot. Sa simula pa lang, manipulasyon lamang ang lahat upang ilihis ang hinala kay Medjib at mapanatili ang kanyang sariling plano ng hindi nabubunyag. Lumipat ang eksena sa himpilan ng pulisya, kung saan nag-uusap sina Alves at Sydney kasama si Sei tungkol sa kanilang pinakabagong natuklasan. Ipinakita nila ang CCTV footage mula sa labas ng nightclub, na nagpapakita na ang babaeng nagkunwaring opisyal ng US Embassy ay siya ring nakita malapit sa pinangyarihan ng krimen.
Hindi lang iyon, natuklasan din nila na ang babaeng ito ay madalas bumili ng pagkain sa parehong lugar bago at pagkatapos ng insidente, isang lugar na paboritong puntahan ni Z. Sa sandaling iyon, sinabi ni Alves na hindi pangkaraniwang tao si Z. Kilala siya bilang isang alamat na mamamatay tao, kinatatakutan at tanyag sa alias na Reyna ng mga patay. Upang imbestigahan pa ng mas malalim, pinuntahan ni Say ang lugar na nakita sa CCTV footage. Doon, nakita niya si Z na pumapasok sa tindahang madalas niyang bilhan ng pagkain. Pagkalabas ni Z mula sa tindahan, mabilis na itinutok ni Say ang kanyang baril sa kanya, hindi siya binigyan ng pagkakataong kumilos. Si Z, kalmado at hindi natitinag, ay kusang sumama sa himpilan ng pulisya para sa interogasyon. Sa loob ng silid ng interogasyon, hindi na nag-aksaya ng oras si Say at agad siyang tinanong ng matitinding tanong. Hinanap niya ang dahilan kung bakit iniligtas ni Z si Jen, ano ang tunay niyang intensyon, at kung ito ba ay paraan niya ng pagtubo sa kanyang mga kasalanan. Sa huli, binalaan ni Say si Z na maaaring gamitin ng kadiliman sa paligid niya ang kabutihang ipinakita niya bilang isang kahinaan. Ngunit ngumiti lang si Z at sinabing ligtas si Jen. Pagkatapos, ibinahagi ni Say ang isang karanasan kung saan muntik na siyang mamatay 4 na taon na ang nakalipas sa kamay ng isang Russian drug lord. Noong panahong iyon, nakatalaga siya sa isang undercover mission bilang isang mamimili ng droga upang mahuli ang naturang tulak. Ngunit nadiskubre ang kanyang pagkatao at siya'y binaril. Malubhang sugatan, nagawang ma-corner si Say at desperado na nakiusap, umaasang darating si Jax, ang kanyang partner, upang iligtas siya. Tinanong ni Say si Z kung ano ang gagawin niya kung siya ang nasa ganoong sitwasyon. Walang pag-aalinlangan, sumagot si Z na tatanungin niya ang drug lord kung ano ang sukat ng sapatos nito. Napahinto si Say, na pagtantong iyon mismo ang paraang ginamit niya noon upang ilihis ang atensyon ng kalaban. Sa sandaling iyon ng pagkilala, napagtanto niyang bahagi si Z ng kanyang nakaraan. Noong mga panahong iyon, habang magpapaputok na ang Russian drug lord, isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw at agad siyang napatay. Akala ni Say si Jax ang nagligtas sa kanya. Ngunit ngayon, alam na niya ang totoo, si Z pala ang bumaril at naroon siya sa buong oras na iyon. Habang sinamahan si Z palabas ng istasyon ng mga tauhan ni Say, palihim niyang binuksan ang posas at mabilis na tumakas. Pagdating niya sa kanyang apartment, kaguluhan ang sumasalubong sa kanya. Nagkalat ang gamit, nawasak ang kanyang aquarium, at ang mahal niyang isdang alaga ay naghihingalo. Agad niya itong sinagip ngunit inabutan siya ng matinding kaba nang mapansin na nawawala si Jen. Agad niyang sinuri ang security footage at natuklasang si Jen ay dinukot. Ilang sandali pa, dumating ang isang mensahe mula kay Finn na nag-uutos sa kanya na pumunta sa isang lokasyon. Samantala, sa presinto, napatitig si Say sa mga nangyayari habang hindi makapaniwala. Ang mga pulis mula sa Division 7, mga tiwaling alagad ng batas na nagtatrabaho para kay Finn, ay winasak ang kanyang opisina. Nagtanim sila ng droga sa kanyang opisina upang siya ay makulong. Nang maramdaman niyang papalapit na ang panganib, mabilis siyang nagpasya, kailangan niyang tumakas bago mahuli ang lahat. Bago harapin si Finn, dumaan muna si Z sa bahay ng kanyang kaibigang si Tesher. Dinala niya roon ang kanyang isda at ipinagkatiwala ito kay Tesher upang alagaan. May pag-aalalang sinabi ni Tesher na hindi naligtas ang lugar. Ilang araw na ang nakalipas, dumating ang mga pulis at hinanap siya. Tinangka ni Tesher na linlangin sila sa pagsasabing lalaki lamang ang nakatira sa kanyang bahay, ngunit hindi kumbinsido ang mga pulis at naging agresibo. Bago sila umalis, iniabot ng isa sa kanila ang isang numero ng telepono at inutusan si Tesher na tumawag kung sakaling bumalik si Z. Sa huli, kinuha ni Z ang numero at itinago ito para sa tamang panahon. Pagkaalis mula kay Tesher, sa wakas ay hinarap niya si Finn. Inamin nitong alam niyang buhay pa si Jen at siya mismo ang nag-utos na dukutin ito mula sa apartment ni Z. Sa sandaling iyon, matatag na hiningi ni Z ang pagpapalaya kay Jen, ipinaliwanag niyang wala itong kinalaman sa gulo. Ngunit sumagot si Finn na sangkot si Jen sa pagnanakaw ng gamit ni Gobert kasama ang kasintahan niyang si Coco. Tinanong ni Z kung buhay pa si Jen. Kinumpirma ito ni Finn, at sinabi niyang kasama niya si Jen. Pagkatapos ay nag-alok siya, kung gusto ni Z na palayain si Jen, kailangan niyang tapusin ang isang huling misyon, patayin si Say. Bagamat ayaw niya, pumayag si Z. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Finn na si Say ay nasa pamilihang bayan makalipas ang 1 oras sa mismong lugar na may markang bilang 43 sa lupa.
Ngunit bago gawin ang misyon, humingi si Z ng patunay na buhay pa si Jen upang masiguro niyang totoo ang lahat ng sinabi ni Finn. Kinabukasan, nakapwesto si Z sa isang rooftop at pinagmamasdan ang pagdating ni Sei sa pamamagitan ng scope ng kanyang sniper rifle. Sa kanyang pagkabigla, naroon na si Jax, at sinalubong si Sei sa mismong markang 43. Hindi alam ni Z, na pagkasunduan na nina Sei at Jax ang pagkikitang iyon. Habang nag-uusap ang dalawa, tinanong ni Jax si Sei kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Sei na siya ay napagbintangan. Samantala, si Chimay, ang kanang kamay ni Finn, ay nakapwesto sa kalapit na gusali. Handa siyang magpaputok kung sakaling hindi sundin ni Z ang utos ni Finn. Habang nag-uusap sina Sei at Jax, tumanggap ng tawag si Sei mula sa numerong ibinigay sa kanya ni Tesher. Si Z ang nasa kabilang linya. Inakusahan niya si Jax ng pagtataksil kay Sei at inutusan siyang ibigay ang telepono sa kanya. Si Jax, na halatang kabado, ay iniabot ang telepono kay Sei. Sa sandaling iyon, bumaril si Z at tinamaan si Jax. Kasabay nito, bumaril din si Chimay kay Z, ngunit ang tinamaan lang ay isang decoy doll na matalinong inilagay ni Z bilang panlito. Sinamantala ni Z ang pagkakataon at mabilis na gumanti, pinatumba si Chimay gamit ang isang eksaktong bala. Habang nasa linya pa rin, sinabi ni Z kay Sei na siya ay inutusan ni Finn upang patayin siya. Sa parehong oras, inihayag din niya na si Jax ang nagsilbing bitag, at ang kanilang pagkikita ay isang bitag. Matagal na palang kasabwat ni Finn si Jax, na ginamit ang tiwala ni Sei para sa pansariling interes ni Finn. Ngayong alam na ni Z at Sei ang pagtataksil ni Jax, dinakip nila ito at dinala para sa interogasyon upang malaman kung nasaan si Jen at kung saan nakatago ang nakaw na gamot. Sa simula, tumanggi si Jax na magsalita, ngunit ginamitan siya ni Sei ng marahas na taktika upang mapasunod, kabilang na ang pag-uga sa sasakyan ng malakas upang siya'y pahirapan. Hindi na nakayanan ni Jax ang matinding hirap kaya't sa huli, isiniwalat niya ang tagong lokasyon ng mga gamot. Matapos makuha ang impormasyon, dinala ni Sei si Jax sa ospital upang ipagamot. Pagkatapos nito, agad na nagtungo sina Z at Sei sa lugar kung saan itinago ang gamot, umaasang makakahanap rin sila ng mga pahiwatig ukol sa kinaroroonan ni Jen. Pagdating nila sa labas ng bodega, mabilis na pinatumba ni Z ang dalawang lalaking nagbabantay sa entrada. Nang masigurong ligtas na ang paligid, binaril niya ang kandado ng pintuan at pinwersang buksan ito. Magkasama silang pumasok ni Sei at natuklasan ang gamot na itinago sa loob ng isang van. Hindi na sila nagaksaya ng oras at kinuha ang sasakyan. Matapos tiyaking kontrolado na nila ang mga gamot, tinawagan ni Z si Finn sa matigas na tinig, ipinaalam na siya ngayon ay nagmamaneho ng van na puno ng gamot. Malinaw niyang sinabi na kung gusto ni Finn na makuha muli ang droga, kailangang palayain si Jen agad-agad at walang kondisyon. Pagkatapos, nagtungo si Z sa isang lumang simbahan at nagsindi ng mga kandila na kumakatawan sa bilang ng mga buhay na kanyang kinitil. Hindi nagtagal at dumating si Finn sa simbahan kasama ang kanyang mga tauhan, na nakapwesto na sa labas. Maingat ngunit kalmado siyang naupo sa isa sa mga upuan, lingon ng lingon sa likod ngunit walang nakita. Biglang lumitaw si Z at itinutok ang baril sa likod ng ulo ni Finn. Hindi natinag si Finn at ipinakita sa kanya ang isang video call kung saan si Jen ay hawak pa rin bilang bihag, at may nakatutok na baril sa kanyang ulo. Tinitigan ni Finn si Z at tinanong kung nasaan ang gamot. Sumagot si Z na nasa labas lamang ito, hindi kalayuan sa simbahan. Lingid sa kanilang kaalaman, nakikinig si Sei sa pamamagitan ng earpiece matapos niyang magtanim ng device sa lugar. Samantala, sa labas ng simbahan, natapos ng buuin ni Sei ang bomba na kanyang itinago sa loob ng van na may lamang gamot. Sa isang iglap, bigla na lang inatake ni Finn si Z, at naganap ang isang matinding sagupaan sa loob ng simbahan. Sa huli, nanalo si Z kay Finn at dali-daling lumabas upang iligtas si Jen. Doon niya nakita si Juliet na nakatutok ng baril kay Jen. Bilang tugon, nagpaputok si Z kay Juliet ngunit gumanti ito at nagsimula ang putukan. Sa gitna ng kaguluhan, tinamaan si Jen sa tagiliran at bumagsak. Agad na tinakpan ni Z si Jen at patuloy na lumaban laban kina Juliet at sa mga tauhan ni Finn na walang tigil sa pag-atake. Sa kabila nito, matapang na lumaban si Z, pinabagsak ang mga kalaban isa-isa habang pilit pinoprotektahan si Jen. Nang halos ma-overwhelm na si Z, biglang dumating si Sei upang tumulong. Magkasama nilang pinabagsak ang karamihan sa mga tauhan ni Finn.
Isang tauhan ni Finn ang nagtangkang maghagis ng granada, ngunit mabilis itong binaril ni Z, kaya sumabog ito nang wala sa oras. Lumabas si Finn mula sa simbahan, kinuha ang baril ng isa sa kanyang mga napatay na tauhan, at nagpaputok patungo sa van. Huminto ang sasakyan, kaya napilitang humanap ng masisilungan si Sei habang tumakbo papunta kina Z at Jen upang tiyakin ang kanilang kaligtasan. Nang lumapit sina Finn at ang natitira niyang mga tauhan sa van, pinindot ni Sei ang detonator, na nagpasabog sa van at winasak pati ang lahat ng gamot sa loob. Sinamantala nila ang pagkakataon at binuhat ni Sei at Z si Jen papasok sa lumang simbahan upang magtago. Habang papalapit ang mga tauhan ni Finn, pinatumba ni Sei at Z ang mga ito isa-isa upang maprotektahan si Jen. Ilang sandali pa, pumasok sina Finn at Juliet sa simbahan, at nagkaroon ng huling sagupaan. Hinarap ni Z si Juliet habang si Sei naman ay nakipaglaban kay Finn. Matindi ang labanan, parehong panig ay ibinuhos ang lahat. Sa wakas, napatumba ni Z si Juliet matapos ang isang nakakapagod na duelo. Ngunit nang siya'y lumingon, nakita niyang nahihirapan si Sei laban kay Finn at sa natitira nitong mga tauhan. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Z patungo kay Finn, sinugod ito habang pinapabagsak isa-isa ang kanyang mga tauhan hanggang sa wala nang natira. Nang tila kontrolado na ang sitwasyon, biglang binaril ni Finn si Z mula sa likod at tinamaan siya sa balikat. Bago pa ito makabaril muli, sinubukan ni Z na bumili ng oras tulad ng ginawa noon ni Sei nang kaharap niya ang Russian crime lord. Sa kahangahangang kalmadong anyo, tinanong ni Z si Finn ng isang di inaasahang tanong, ano ang sukat ng sapatos mo? Ang kakaibang tanong ay ikinagulat ni Finn, na abala siya ng sapat na sandali para maitapon ni Sei ang kanyang baril kay Z. Nang muli siyang tumingin kay Z, mabilis itong nasalo ang baril at agad na nagpaputok ng isang tumpak na bala na tumama sa ulo ni Finn, tinapos ang labanan sa isang putok. Matapos ang laban, lumapit si Z kay Jen, na muli nang nakakakita matapos ang pagkakaligtas sa kanya. Nagpalitan sila ng ilang salita, sabay nagbahagi ng tahimik na sandali ng tagumpay at kalayaan. Kinabukasan, nakipagkita si Jen sa kanyang matalik na kaibigang si Tesher upang magpagamot sa tama ng bala. Habang magkasama sila, maingat na ginagamot ni Tesher ang mga sugat ni Z. Pagkatapos gamutin, inilipat ni Z na nasa rooftop ang kanyang tingin kay Jen, na noon ay muling nakipagkita at niyayakap ang kanyang ina. Samantala, si Sei, na nagpapagaling pa rin sa ospital, ay binisita ng kanyang nakatataas. Sinabi nito na siya ay na-promote at pagkakalooban ng Police Medal of Honor. Gayunman, mariing tinanggihan ni Sei ang promosyon, at sinabing ang medalya ay hindi kumakatawan sa kanya. Nilinaw niya na wala siyang interes na magtrabaho sa isang sangay na nagpo-protekta sa mga drug smuggler para sa pansariling pakinabang ng mga nasa kapangyarihan. Sa huli, iginiit niyang nais niyang gampanan ang kanyang tungkulin sa sarili niyang paraan, malaya mula sa presyon at pananakot. Sa buong pagpapakumbaba, hiniling ni Sei sa kanyang opisyal na huwag nang ibigay sa kanya ang medalya at promosyon dahil hindi iyon karapat-dapat para sa kanya. Pagkaalis ng kanyang nakatataas, tinawagan ni Sei si Z. Tinanong niya kung kumusta na ito, sabay pagbibiro na 3 beses na siyang nabaril samantalang si Z ay isang tama lang ang tinamo. Tiniyak ni Sei na ayos lang siya. Sinabi naman ni Z na naghahanap siya ng bagong trabaho at magpapadala siya ng postcard kapag nakahanap na. Bago matapos ang tawag, nagpaalam siya kay Sei at sinabing magkikita silang muli balang araw. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.